IWRR International Web Radyo Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR umapaimbulong worldwide via live streaming, Facebook Live at maging sa YouTube. IWRR International Web Radyo Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR International Web Radyo Rapido. Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mabusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mapalasik, ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Rapido Alan Season. Itanlara! Isang mapagpalayang hapon, mga kabayan. Muli na naman pong sisingkaw sa sempapawid ang inyong rapidista, Rapido Alan Season. Muli pong rarapido sa matiwaling opisyal ng gobyerno maging pribado man na sangkot sa anumang katiwalian. Mga kabayan, sa ngalan ho ng patas na pamamahayag, sino man ho ang mga taong nasasangkot sa mga isyo ay binibigyan ko ho ng karapatan para tumugon. O pwede kayong magsadya rito sa ating himpilan o kay kayo ho ay tumawag sa ating numero 0933-955-3366. Magandang hapon po sa inyong lahat! Sa hapong ito ay meron ho tayong mga bisita, mga kabayan ko. Ito'y tugon dun sa aking imbitasyon, mga kabayan, sapagkat dyan ho sa 6th District, lalo na ho ang bayan ng Tayog, may mga anomalya ho na nakarating ho sa ating tanggapan, mga kabayan, kung kaya't minabuti ko ho na maghanap ho ng pupwede hong sabihin ho nating mapagkakatiwala ang source. Unang-una, siyempre ang alkalde ho, mga kabayan, ng Tayog. Ito hong anomalya ay naganap noong panahon ho ni dating Mayor Agabas, si Tyrone Agabas. Meron hong kaso na isinampalaban ho sa kanya at pupwede ho na pumasok sa plunder. At pupwede ho makulong kapag napatunayan, mga kaibigan, na totoo ang lahat ng aligasyon, mga kabayan ko. Tantamount to graft and corruption, mga kabayan ko. So ito, alam ho ninyo, noong mga nakalipas na araw ay natakil ko na ho ang tungkol ho dyan sa Tayog, Pangasinan. Yung Tayog ho, during the time of the late Mayor Zaragoza, reporter na ho ako ng radyo noong panahon na yun. Ano ho, wala hong usad na mabilisan pagdating ho sa ekonomiya dyan sa Tayog. Pero nung naging mayor ho si Mayor Carlos Trece Mapili, ay biglang umusbong ho ang ekonomiya dyan sa Tayog. Nagkaroon ho ng mga bangko, nagkaroon ho ng malalaking business establishment dyan ho sa Tayog, mga kabayan. 3-termer itong si Mayor Carlos Trece Mapili ng Tayog. Tuloy-tuloy ho ang pag-usbong, mga kabayan, hanggang matapos ho yung 3 terms ho niya being the Mayor of Tayog, Pangasinan. Nag-Vice Mayor po siya for 1 term, 2 terms.
At ito naman hong si Tyron Agabas ang naging mayor po, mga kabayan. So with that, nagkaroon ho ng anomalya. Itong pagbalik ho ni Mayor Mapili, doon ho natuklasan, mga kabayan. Pero nananahimik si Mayor Mapili, pero dahil ho sa atin hong imbitasyon for him to shed light dito ho sa mga isyong ito, mga kabayan, ay dumating ho dito sa ating himpilan. Kasama siyempre ang iba pang merong hong hawak na dokumento, mga kabayan. Ang isa ho rito ay dati hong empleyado, naghepe ho ng National Bureau of Investigation, si Sir Raimundo Corneta Lagasca Jr., mga kabayan. Kapag ikay taga-NBI, sanay ka ho sa pagsisid ng mga ebidensya. Ganyan ho kapag ikay nasa NBI. So, tumanda na ho sa NBI. Ibig sabihin hindi mo mararating yung pagre-retiro kung hindi ka magaling na ahente ho ng NBI, mga kabayan ko. Ang isa ho na atin hong naimbitahan, mga kaibigan, ay dati hong staff ng mga Marcos, mga kaibigan, nung panahon ho ni Apo Lakay, dyan ho sa Malacanang, hanggang sa siya ay ma-exile dun sa Hawaii, mga kabayan, kasama ho yan as regular staff itong isang ating home bisita, mga kabayan ko, ng mga Marcoses. Prominenteng businessman, automotive industry. Meron ho sila dyan sa Quezon City, particular sa Banawe. Isang philanthropist, mga kabayan ko, itong atin hong guest, at isang kuya sa Fraternal Order of Eagles, mga kabayan ko, National Chairman, Alalayang Agila sa Luzon, mga kaibigan. Ibigay ho natin ang unang pagkakataon sa ating mga guests para bumati ho sa inyo lahat, mga kabayan. Yung sinasabi ko kanina, mga kabayan ko, na regular staff ho ng Pamilya Marcos ay si Sir Chofilo Villamar. Magandang hapon po sa inyo, Sir Pilo. Magandang hapon po sa iyo, Brother Alan Sison, at magandang hapon po sa lahat ng nakikinig, lalong-lalo na po diyan sa Distrito 6 ng Pangasinan. At nandito po kami ngayon para salita kung ano man po ang kinakailangan dapat sagutin. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Alright. Si Sir Pilo Villamar, mga kabayan. Mga kaibigan, kung sa akala ho ninyo ay isang Tyron Agabas na naging mayor ho, mga kaibigan, dyan ho sa Tayug, Pangasinan, ang siyang may kinakaharap na kaso. Meron din hong natuklasan na kaso si Sir Chofilo Villamar. Kaso laban ho kay Congresswoman Marilyn Agabas. Tumatakbo siyang congresswoman ngayon. Ang congresswoman ngayon si Tyron, Si Tyron. Ang incumbent ngayon, si Tyron. Bumabalik na maging Congress representative itong si Marilyn Agabas. At yung kanyang asawang si Tyron ay gustong bumalik as mayor of Tayog, mga kaibigan. Sir Pilo, una, ang sabi ho nila, kayo daw ho ay declared nuisance candidate. Doon sa pagpa-file ho ninyo ng candidacy for House of Representative. Ano ho masasabi ho ninyo, sir? Yes, yan ho ang pinail ng aking katunggali. Pinailan niya ako ng nuisance kahit hindi naman ho proven. At pangalawa po, ano ba ang kwalifikasyon sa COMELEC to run for a public office? Di ba able to read and write, no money or with money? Because to have the money for candidacy mo is not a qualification for
that COMELEC. Di po ba? Oho. Kaya nandito rin ho ako para ipaliwanag ko po mga kababayan ko, lalong-lalo na po sa 6th District, dahil itong aking katunggali na si Miss Marlene Primicias Agabas ay lagi po niyang ipinangangalundakan. Dala-dala ho niya na ako daw ay disqualified na, wala na raw po siyang kalaban, at kung ako daw ay ibuboto ng mga taong 6th District, mga kababayan ko, is invalid. Bakit ho kaya ganyan ang kanyang ginagawa sa akin? Pangalawa, kung siya po or ako, kung wala na po akong kalaban, nagre-relax na lang ho ako sa bahay ko. Dahil wala naman hong kalaban talaga. Pero for you to tell the people na pag iboto nyo pa si Villamar, invalid, meron ho akong numero sa balota po. Meron akong numero sa papel ng COMELEC na number 2 po ako doon. So, wala naman, kung wala sana siyang kalaban, wala ho ang pangalan ko doon sa COMELEC documents, Apo. Tama po, sapagkat ako'y may kopya. Apo. Mga kaibigan, ang iboboto so natin, Presidente, Vice President, Senators. Ang susunod ho dyan ay yun hong member of House of Representatives, mga kabayan ko. So makikita ho ninyo dun sa balota, mga kabayan, na ang nasa kaliwa, yung number 1, ay Primicias Agabas Len, ang nandyan ho. At dun sa number 2, sa ikalawang kahon, Villamar Pilo, open and close parenthesis, KBL. So meaning, may pangalan ho, mga kabayan ko, si Villamar Pilo sa balota. So po pwede ho ninyong isama ho o iboto, mga kabayan ko. So meaning, nasagot ho, mga kaibigan, yung sinasabi ho na nuisance candidate, itong si Sir Pilo Villamar, mga kabayan. Sapagkat kinonsider ng Commission on Elections yung kanyang application as candidate for congressional race, mga kabayan, dyan ho sa Primero Distrito. Yun ho yung maliwanag. Meron pa hong iba mga issues against you, sir, ano? Doon ho sa pagsasabi sa inyo na hindi ho kayo pupwede na tumakbo, meron siyang mga ipinapakita ho na dokumento. So paano ho ninyo kina-counter ho ito? Pinapakita ho niya yung papel na yon na nakalagay doon is nuisance. But hindi naman po yon finality. At nakalagay din ho doon that it can be reversible ba o reverse? Yes. So, right now po, ang aming kaso ngayon ay nasa in-bank po ngayon ng COMELEC. So, in case na kayo ho ang manalo, wala ho silang magagawa kundi ibigay sa inyo ang desisyon. Ano po? Yes, 6th District. Yes, sir. So, yun po. But anyway, yan naman ang mga issues na parang meron ho kayo nalalaman ho tungkol naman po dun sa maanumalyang kinasasangkutan ho ni dating Congresswoman Marlene Agabas. Well, mayroon pa pong pending pa. Hindi ko kasi alam ang batas kasi nakalagay po doon is fact-finding. So, I am not a lawyer. Hindi ko alam kung pwede kong ilabas yung o what. But secondly, ako naman po, dahil sa ginawa niya sa akin na pag-file at nagpapirma po siya sa mga kapitbahay ko ng sinumpaang salaysay that ako daw ay nagdadialysis, walang kakayanang maglunsad ng kandidatura na para congressman, at wala rin akong grupo, wala rin akong mga supporters na tutulong sa akin. At kung itutuloy ko daw po
ay magdudulot lang ako ng kahihiyan sa aking barangay. Yun ho, yung pinapirma niyang mga tao, nakapitbahay ko pa. Pinapirma niya ng blankong papel, pangalan ng tao, binigyan niya na tigli 5,000. Then after that, nung nakaalis na ho yung mga tao, may nakaatas ng sinumpaang salaysay. So ang ginawa ko po, kinumpronta ko yung mga pumirma. Opo. At ang noong sabi nila, Uncle, Manong, hindi namin pwedeng gawin yan. Kami mabaling aramidan king ka, na napakagaling mong tao, matulungin ka sa amin, magkakapitbahay tayo. Hindi ho totoo yan. So, kami po ay magsasalita na wala ho kaming pinirmahan ng ganyan, kundi ang sabi niya, ayuda ni Agabas, 5,000, pirma nyo, tinagan nyo, that's it, inalada pimanaw dan. Pero yun ang naka-attach doon sa aking disqualification. So are you saying, sir, na yung pagpipirma na yun ay para lang kayo ay ma-disqualify kaya pinapirma ho sila? Yes, sir, naka-attach at pinasalita niya yung mga tao na ako daw ay kilalang kilala nila sa barangay na walang-wala. At bakit pa ako kakandidato mangarap? Eh, sabi pa nila, ako daw before, kasi siyempre, sir, kumandidato akong mayor din noon. But that was, I don't even had a 6 months before from Hawaii. And then, kumandidato daw ako ng mayor, ay na barangay, natalo na naman daw ako. Tapos ngayon, ang sabi niya, tapos mangangarap pa ako mag-congressman. Ang sabi ko po sa mga tao, kung magtanim ka ba ng mangga, ay bubunga ka agad? May aanihin ka ba kaagad? Correct. Pero sir, 22 years ang difference. Wala ba akong karapatan na umasenso or magkaroon pa ng mas malawak na kaalaman, edukasyon, mga pagkakitaan or legit na negosyo? After 22 years? After 22 years, Brother Alan. So, para naman ako minaliit na masyado. Pero kung tignan nyo naman po ang aking kabuhayan, pinuntahan pa niya yung lugar ko. Nakialam pa siya sa mga pruning ng trees. Para lang yung pruning ng trees na may lalagyan ng tao, pagdating sa harap ng bahay ko, nakakamera yung mga tao niya. Ano ibig sabihin na kinakamera niya yung bahay ko? So, iyan ba ang nuisance? Oh, yun ho, masasabi ko po. Eh, bakit ka pinagkakaabalahan kung nuisance ka? Yun. Bakit siya ang sipag-sipag mangampa niya? Ang sipag-sipag na makiusap sa mga tao? Kung yun ang siya sabi ng mga tao rin sa kanya na, Madam, wala ka na palang kalaban, bakit ka pa nangangampanya? Panayang bigay mo pa ng spaghetti na walang sahog. Parang ginawa raw silang mahirap yung mga tao. So, honest to goodness, mga kabayan, maliwanag naman ho. The name of Mr. Villamar, Chofilo Villamar, was included in the printed sample ballot, mga kaibigan. Meron ho yan. Kaya makikita ho ninyo, mga kabayan ko. Doon sa official ballot soon, makikita ho ninyo yung pangalan. Kapag wala kayong nakita na Villamar, well, wala ho tayong magagawa ho ron. Wala ho kayong iboboto na Villamar. Kapag wala ho kayong nakita, pero the mere fact na meron hong nakasulat na Villamar, ay po pwede ho ninyong iboto ang Villamar, mga kabayan ko. Sa tingin ko, talagang bahagi ng political strategy ng kalaban ho ninyo na kayo ay wasakin. Kasi hindi naman ho siya nagre-relax para sabihin kayo ho ay hindi na bahagi ho ng political battle sa Congress. Yes, sir. Yan ang sabi ng mga tao na even some of the mayors in 6th District. Gawain pala talaga niya yan na ipadisqualify niya ang kalaban. Kung mayroon siyang malalaman na makakalaban niya. Siyempre, yung iba naman, hindi na nagtutuloy lumaban. Pero po ako, hindi ho po pwede na hindi ho ako lumaban kahit umabot kami sa Supreme Court or whatsoever. Napapanood ho tayo worldwide, Yes, sir. Nandyan po ang camera, sir. Baka gusto nyong
mag-appeal sa ating mga kababayan? Humarap po kayo doon, sir. Umapila ho kayo sa ating mga kababayan, sir. Mga kababayan ko, ako po ay nag-ano rin po sa inyo, nakikiusap din sa inyo na kung lahat po na pinupukol ng aking kalaban ay wala pong basing katotohanan at yan po ay kasinungalingan lamang. Ako po naririto, nakikita nyo rin naman ako po halos araw-araw na nagpapakita sa inyong mga barangay, sa inyong mga bayan. So, ang akin lang po masabi, total, hindi na po kampanyahan na po ngayon. Number 2 po sa baluta. Maraming salamat po. Gusto ko lang pagbabago. Babalik kayo mag-Ilocano, sir, ha? Babalik kayo mag-Ilocano. When? No, kaya kayo mag-Ilocano. So, no kakabsat na Jupilo Villamar, may kadwa ti baluta, number 2, ti baluta, running congressman, ti kayat ko lang kakabsat, ipakita kada kayo nga siya makatulong nga met or maayos ko rin or makaasikaso rin ako na mabago ang distrito ng Pangasinan. Dahil nakita ko po naiwanan na nabatin 86 district ng Pangasinan. Maraming salamat po. Huwag niyong kalimutan, number 2, Pilo Villamar, mabuhay po kayong lahat. Ika-6 na distrito ho, mga kabayan, future congressman. Yung plataforma di gobyerno ho ninyo, sir. Ano ho bang, Juan? Nakalimutan nga naman natin. Anong plataforma di gobyerno ho ninyo? Bakit ho kayo nag-isip na tumakbo for congressional race? Dapat malaman ho ng ating mga kababayan kung ano hong aim ho ninyo pag kayo ho ang nailuklok bilang kongresista. Well, ang aking plataforma, mga kababayan, ay marami pong like in the sector of women's, makakatulong din po ako, skills and training, yung mga may bahay na wala rin nung ginagawa, makakatulong ako sa pamamagitan, iti panagadalda, iti kakaunan ng livelihood, mag-manicure da, dressmaking, pedicure, hair grooming, makeup, gardening, ornamental plants, vegetables, cooking, baking, and others. Tano, handamat nga maburuyong or handamat nga may bati kada iti balbalay. Takadwa naman ito yung 6th district, iti housewife nga adadala ta ijay balay. So may kaitidak mat iti konting kaalaman additional. In transport, adamat ti programak dita kakabsat. Seminar on driving on public vehicles. Kailangan maturuan sila ng maayos na saan laeng nga no muyo tag-drive ko nalaing kayo nga kaskas kayo nga kaskasen, dapat maturuan mo iti defensive driving. May kadwa, program of an electric vehicles, makatulong tayo iti kalikasan. Okay? May kadlo apo, digiti drivers nga awan iti kakayananda nga mangala iti insurance da while they are in driving, mabaling ko nga i-provide aming drivers, tricycle drivers, or any, mabaling ko ida nga matulungan nga. May kanman ida, iti insurance da, kada tinawan, tanong bilang adaman mapasamak kada kawada kakabsat, adaman iti isang kabasit nga maawat iti pamilyada. Meron ho ba kayong programa din para sa mga senior citizen? Sir, adda, Apo Brother Alan. Actually, ang pinakauna ko is senior citizen dahil siya senior kayo. I'm already a member of senior citizen. Kaya when I start campaigning, ti inunak nga pinayaban or paspasyari da is kakadwa nga senior. Okay, when you say senior, kaya't nga manayunan or madoble, iti awaten da, tradeta, mabalin mo nga ilabi, ijay kongreso apo. Yes. Kaadamat iti office of the senior citizens nationwide. In just a matter, sino
ti mga ramid or mangibaga. Siya kakabsat, I am willing kayat ko tumulong kada kayo nga kapadak nga senior citizen. Sa Tayug ho ba meron ng kolehiyo? Meron po tayong... Meron mapili, yes, sir. Yes, meron po tayong dalawang kolehiyo doon. Yung PUNP at saka yung Lona Colleges. Aha. Yung PUNP, That is Ikwan, private, yes, private school. schools. So do you intend to raise a government school in Tayug? That's one of my plans sa near future. Kasi just like Binalunan, Ordaneta. So lumaki po yung kanilang community college, naging university na, pero nakakatulong yon sa mga kababayan natin. So I'm planning actually to put up one in Tayug also. Maganda ho yan. So, can I continue? Yes, sir. Okay. Education. Kapag puwak ako or siya, timatulungan nyo kakabsat, ni Pilo Villamar, dito kakabsat nyo, edukasyon mula elementarya, high school, and college, libre ho yan. Ken, adapay alawas da. No bilang dagiti naganak, ke nakaalat yan nak da iti scholarship, ngam awang mo ti pagpliti da piman nga mapanji eskwelaan dagiti anak tayo, dyan ho ako papasok, mangtedak pa iti allowance da. Libre ho yun. Ilipat mo yung anak natin sa Tayog, gani. Libre ang allowance eh. 60, may allowance po yun. Yung wife ko nandun sa kabila. Maganda pala tumirar yan sa Tayog kapag kayo ho'y nanalo no? So, regarding on the LGU, kakabsat, Seminars on Public Administration, Project Identification and Development, at marami pa po, makatutulong ho tayo dyan. Dahil yan naman ay gawain ho na isang representative para makita na noon niya mat iti pagkurkurangan iti LGU. Ngem, hanyo nga baybayan kakabsat, ta siyempre iti mayor yo iso ti panakaama iti iliyo. Ken iti konsigo. Bagamat may programa ho ang alkalde ho ng Tayug para sa mga magsasaka, kayo naman ho, ano hong iniisip ho ninyo para sa mga farmers? Well, the farmers is the pampanunod kakabsat is seminars, training on crops, livestock, poultry, and fish production. Okay. An organic fertilizer and the production of organic pesticides and production of organic feeds production, farm management, and others. Ngem, kunak kanyada, uunahin ko, unaag nga tulungan, iti farmers, nakitak mo nga isto tirigat iti manalon. Tanar kakaasid da nga agtalon da, ngem no agapit dan, kurang paypiman, di ibayad da, di nakaalaan da, iti inosar da nga agtalon. So, kayat ko, fair price ng palay, fair price ng bigas, at tutulong ho tayo na maiahon din ang kanilang kahirapan. So, tiko na kanyada, bago tayo matulungan iti farmers, ayusin ko rin ang irrigation. Dahil if we don't have enough supply ng tubig dahil sa irigasyon, pag nagbagyo, ang up to now, hindi pa naayos yung daanan ng tubig. Pag ang San Roque Dam nagpakawala ng tubig, kalat-kalat na ho yung tubig, kaasim mo dagay kabagibang, nga il-ili, tanumalayos da, pati tarakindang nuang, baboy, kalding, maiyanod pay. So, kaya't kumatapong ayosan iti irigasyon. Alright. Thank you. Mga kaibigan, ang pinag-iinitan sa larangan ho ng congressional battle, ang future congressman Pilo Villamar, mga kabayan ko. Sir, apilhunin nyo sa inyong mga kadistrito sa ika-6 na distrito ng lalawigang Pangasinan. Well, again, kakabsat, nadadtoyak manin, paulit-ulit kada kayo, nga sapay kuma,
panunot nyo, no sino nga talaga, ti karapat dapat, ngagserbi kada kayo, although, baro nga rupa, kalbo, nalinis ti ulo na, nalinis ti konsensya na. Number 2, iti baluta, Pilo Villamar, laglagi pa nyo mat, dagiti kaalyado, nga mi mayor, iti 66, lalong-lalo na, dati classmate ko, nga ni Attorney Kaloy Mapili, kani Ray, kanda kiti kakadwana ti konseho kabsat, pangpangasiyo, tapagpampanunutan nyo, please lang, tulungan nyo kami, at ngangani malpasen, iti puro pangako, oras ton, ti panagtrabaho. Naimbag, nga malam tayo mga kabsat, Brother Alan, thank you so much for you. Salamat. You're welcome, sir. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo lahat. Muli pong magbabalik po ang inyong palatuntunan bukas. Dito lamang ho yan sa inyong himpilan, mga kabayan. Thank you. Magandang hapon po sa inyo lahat. Inyong napakinggan ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Balansyadong pagsuri sa usapin. Mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Ito ang IWRR International Web Radio Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR. Umapay bulong worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube. IWRR International Web Radio Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR International Web Radio Rapido.